Live mula sa UCA News Center, ito po ang Pinoy News ngayon kasama si Jello Lumen, Jaira Delos Reyes at Joel C. Magandang araw. Ako po si Jello Lumen. Ako naman si Jaira de los Reyes. Ako naman po si Joel James C. At ito ang Hindi kahapon. Hindi bukas. Kung Hindi Ngayon. Pinoy News Ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga pinagkukunang enerhiya sa bansa, ating siyasatin. Tuklasin, mga tungkulin ng mga military, Navy, Air Force at Police ating aalamin. Tutukan, mga bulkan sa Pilipinas, alin sa kanila ang aktibo at hindi. Ating alamin, mga imbensyon ng mga Pilipino pala ang may gawa, ating isa-isahin. Siyasatin, jeepney modernization, ano ang epekto sa atin? Makisaya, Pinoy Henyo Transportation Edition, magbibigay aliw sa atin. Ang kasalukuyang energy mix ng Pilipinas ay nakatuon pa rin sa paggamit ng fossil fuel na may coal, natural gas at langis. 73.56%. Yan ang kabuuang pangangailangan ng kuryente ng bansa. Pero mayroon ding ilang alternative sources of energy na unting-unting ginagamit sa bansa. Yan ang tinutukan nina Jamaica, Tweety at Ashley. Reporters, siyasatin ninyo. Salamat, Jello Lumen. Narito ako ngayon sa Angat Dam sa Bulacan upang alamin ang isa sa mga alternative na pinagkukunan ng enerhiya ng ating bansa. Kasama ko si Ginoong Jace upang ipaliwanag sa atin ang pagbuo ng enerhiya galing sa lakas ng tubig. Salamat, Jamaica. Dito sa Angat Dam, makikita natin ang isa sa mga major hydropower facility sa bansa. Ang hydropower ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng renewable energy sa Pilipinas. May mga hydroelectric na planta sa iba't ibang panig ng bansa na gumagamit ng lakas ng tubig upang lumikha ng kuryente. Ang hydropower ay bumubuo sa 11.8% ng energy production sa bansa. Narito naman ako sa Leyte ngayon at kasama ko si Ginoong Ryan upang ipaliwanag sa atin ang isa pang klase ng renewable energy dito sa ating bansa, ang geothermal power na gumagamit ng lakas ng usok mula sa mga bulkan. Dito sa isla ng Leyte, nagsimula ang operasyon ng unang geothermal power plant, isang 3 megawatt wellhead unit noong Hulyo 1977. Ito ay nasusundan ng pagbubukas ng isa pang geothermal power plant na gumagawa naman ng 110 megawatt na kuryente sa T-Wave Field sa Alabay noong 1979. Ang geothermal power ay bumubuo sa 17% na energy production ng ating bansa. Narito naman ako sa Ilocos Norte upang tuklasin ang isang pang renewable energy source ng Pilipinas, ang wind power. At kasama ko naman si Ginoong Lovis upang ipaliwanag ito sa atin. Salamat, Ashley. Ang Pilipinas ay kasalukuyang may ilang operating onshore wind farms na may kabuuang naka-install na kapasidad na 443 megawatts. Ang pinamalaking onshore wind farm sa Pilipinas ay ang Burgos Wind Farm sa Ilocos Norte na may kapasidad na 150 megawatts. Ang wind power production sa bansa ay bumubuo ng 5.4% na kabuuang energy production ng bansa. At yan ang ilan sa mga renewable energy sources na ginagamit ngayon sa ating bansa. Balik sa inyo dyan, sa studio. Maraming salamat, Jamaica, Tweety at Ashley. Sa pangangalaga ng seguridad ng bansa, ang Armed Forces at Philippine National Police ang mga nangungunang ahensya ng pamahalaan na may mandato na proteksyonan ang bawat Filipino sa ating bansa. Kasama natin sina Sophia, Kim, Josh at Charlene upang siyasatin ang balitang ito. Maraming salamat, Jaira. Narito ako sa Camp Aguinaldo upang interviewin ang isang miyembro ng ating Philippine Army upang alamin ng kanilang tungkulin sa seguridad ng ating bansa. Salamat, Reporter 4. Ang misyon ng Philippine Army ay organisahin, sanayin, i-deploy at i-sustain ang ground forces sa pagsasagawa ng suporta sa mga operasyon upang panatilihin ang kapayapaan, upang matulungan ang bansang Pilipino na lumikha ang isang kapalagangan ng kaaya-aya para sa sustainable deployment at makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.
Sa panahon naman sa kunatulad ng bagyo at pagbaha, nariyan din ang Philippine Army upang magsagawa ng mga rescue operation. Narito naman ako sa Naval Station Jose Andrada sa Rojas Boulevard upang interviewin ang isa sa mga miyembro ng Philippine Navy na nangangalaga sa ating seguridad sa mga karagatang nakapalibot sa ating bansa. Salamat, Kim. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang responsable sa mga operasyon ng digma sa dagat at sa misyon ng Maritime Patrol sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Gayon din ang pagtiyak ng mga proteksyon ng mga interes sa dagat ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea at Benham Rise. Ang Navy ay may pananagutan din para sa anti-piracy mission sa Sulu Sea. Nagde-deploy din ng mga naval assets sa panahon ng humanitarian assistance operations pagkatapos ng mga sakuna. Magandang araw, ito po si Josh Ilagan, reporting. Narito naman po ako sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay upang interviewin ang isang miyembro ng Philippine Air Force upang alamin ang mga tungkulin ng ating seguridad ng airspace ng ating bansa. Reporting live sa Villamor Air Base. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay responsable para sa parehong pagtatanggol na himpapawid ng Pilipinas at pagsasagawa ng aerial operations sa buong Pilipinas, tulad ng close air support operations, combat air patrols, aerial reconnaissance missions, airlift operations, helicopter tactical operations, special operations, at aerial humanitarian operations, na kinabibilangan ng mga search and rescue operations sa panahon ng mga kalamidad. Narito naman ako sa Camp Crame, ang main headquarters ng Philippine National Police upang interviewin ang isang miyembro ng ating kapulisan, si Matthew Aloba. Maraming salamat, Charlene. Ang Philippine National Police ay nagpapatupad na ng lahat ng batas at ordinansya kaugnay sa proteksyon ng mga buhay at ari-arian ng mga Pilipino. Ito ay nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at ginagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Gumagamit din ng PNP ng mga makapangyarihang upang magsagawa ng pag-aresto, paghahanap at pagkuha ng mga gamit bilang ebidensya sa mga kaso alinsunod sa nag-uugnay na batas. Tunay na magigiting ang ating armed forces at pulisya. Ako si Charlene Jane Mascardo, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Sophia, Kim, Josh, at Charlene. Sa puntong ito, atin naman sasamahan si Kyle, Akisha at Faye mula sa tanggapan ng FIVOX upang alamin ang mga aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Salamat, Joel James. Kasama ko po ngayon si Samuel Nepomuceno para talakay ng isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Salamat, Kyle. Isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Taal sa Batangas. Kahit na ito ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas, ang Bulkang Taal ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa nagdaang taon. Ang unang pagputok ng Bulkang Taal ay naitala noong 1572. At mula noon ay may 55 na italang pagputok ang Bulkang Taal hanggang sa uli nitong pagputok noong 2020. Magandang umaga. Ako po ang reporter nito, si Akisha Evans. Kasama ko naman ngayon si Geologist Moses upang talakayin sa atin ang isang pang-aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang bulkan ngayon. Salamat, Akisha. Ang Bulkang Mayon ay isang struck volcano na makikita sa probinsya ng Albay sa Bicol Region. Kahit na ito ay mukhang tahimik dahil sa perfect cone shape nito, ang Bulkang Mayon ang tinuturing ng FIVOX bilang pinaka-aktibong bulkan sa bansa. Ito ay nagkaroon ng 52 pagsabog mula noong 1766, kung saan unang naitala ang pagputok nito. Narito naman si Fritzy upang talakayin sa atin ang isa pang aktibong bulkan sa Pilipinas,
ang Mount Pinatubo. Salamat, Reporter Alvarez. Ang Mount Pinatubo ay isa ring aktibong stratovolcano na matagpuan sa gitnang Luzon at nakapaloob sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Ang huling mapaminsalang pagputok nito ay naganap noong 1991 kung saan nagbuka na ito na makapal na abo na umabot sa Metro Manila at maging sa ilang kalapit nating bansa sa Asia. Ang papatok na ito ay nagdulot din ng pagdaloy ng lahat sa mga bayang nakapaligid dito. Bilang isang bansang kabilang sa Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas ay tahanan ng mga aktibong bulkan. At yan ang aming mga ulat mula dito sa Fevox. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kyle, Akisha at Faye. Ngayon naman po ay sasamahan tayo ni John, Shane at Sid mula sa tanggapan ng Department of Science and Technology upang alamin ang mga ambag ng mga Pinoy inventors sa agham at teknolohiya sa mundo. Reporters, siyasatin mo. Narito ako sa Tauig sa main office ng DOST upang tuklasin ang iba't ibang imbensyong Pinoy na nagamit ng mga tao hindi lamang sa Pilipinas kung maging sa buong mundo. Isa na rito ang lunar rover na ginamit ng unang taong tumapak sa buwan. Ang mechanical engineer na si Eduardo San Juan, na kilala rin bilang the Space Junkman, ay nagtrabaho sa pangkat na nag-imbento ng lunar rover o moon buggy. Siya ang itinuturing na pangunahing taga-disyeno ng lunar rover. Siya rin ang taga-disyeno ng articulated wheel system. Mahilig ka bang kumanta kahit nawala sa tono? Isa sa mga sikating imbensyong Pinoy na nagagamit ngayon ay ang sing-along system, o mas kilala ngayon bilang karaoke. Hawak ni Del Rosario ang patent sa sing-along system, isang uri ng karaoke na kanyang binuo noong 1975. At dahil dito ay, siya ang tanging may hawak ng patent ng karaoke system sa buong mundo. Matapos matuklasan ang isang antibiotic na nagmula sa isang uri ng bakterya na natagpuan sa kanyang sariling sakahan noong 1949, sumikat ang isang Filipino scientist. Natukoy ni Dr. Abelardo Aguilar ang isang strain ng bakterya habang pinag-aaralan ang mga sample ng lupa. Nakumantong sa pagkatuklas ng erythromycin, isang malawak na spektrum na bakterya na ngayon ay ginagamit bilang lunas sa maraming sakit. Napakagaling ng ating mga Pinoy inventors. Ako si Reporter Sid, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, John, Shane at Sid. Sa mainit na usapin ng jeepney modernization na unti-unti nang ipinapatupad ng Department of Transportation at Bureau of Philippine Standards, samot-saring opinyon mula sa ating mga commuters ang ating naririnig. Para sa akin, pabor ako sa jeepney modernization dahil mas napapabuti nito ang sistema ng transportasyon sa bansa. At isa pa, para mas maging komportable na rin ang pagsakay natin sa jeep. Ang hirap na ng buhay, aalisin niyo ba yung jeep? Aba, ayos din. Hindi ako pabor sa jeepney modernization, lalo na sa phase-out ng mga jeep. Kasi nakasanayan na natin ang mga jeep sa ating mga kalsada at bahagi na rin ang mga kulay na jeep na ating kultura bilang mga Filipino. Pabor din ako sa jeepney modernization kasi yung mga jeep ngayon masyado ng luma at nagaambag. Pasa matinding air pollution na naranasan natin dito sa Metro Manila. Yung mga modern jeep mas environmentally friendly. Sa mga pagbabagong ito, sa ating mga jeep, ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation ay nagbibigay ng financial na support upang tulungan ang mga jeepney operators na mag-transition sa mga modern jeepneys. Balik sa inyo dyan sa studio. Magandang araw, narito po ako sa Barangay Kuwela at ngayon po ay may isang palaro tayong matutunghayan. Ang paborito nating Pinoy Henyo. Bagay. Oo. Kita sa labas ng bahay. Oo. Transportasyon. Oo.
Tatlong gulong. Hindi. Tatlong gulong. Oo. Tricycle. Tama. Tama. Bagay? Oo. Transportation? Oo. Sa lupa? Hindi. Sa tubig? Oo. Marka? Tao? Hindi. Hayop? Hindi. Bagay? Oo. Ginagamit sa loob ng bahay? Hindi. Ginagamit pang araw-araw? Pwede. Sa labas ng bahay? Oo. Sasakyan? Oo. Motor? Hindi. Bike? Hindi. Bus? Oo. Bagay? Oo. Transportasyon? Oo. Walang gulong? Pwede. Lumilipad? Oo. Airplano? Oo, tama. At yan po ang mga masasayang kaganapan dito sa Barangay Kuwela. Ako po si Reporter Daniel. Balik sa inyo, dyan sa studio. At yan po ang kabuuan ng mga nakuha naming balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samahan po ninyo kaming muli sa aming paghahatid ng mga mahalagang balita. At ang mga cute na kaganapan. Ako po si Joel James C. Ako naman po si Jello Lumen. At ako naman si Jaira de los Reyes. At ito ang Hindi kahapon. Hindi Bukas. Kung hindi ngayon, Pinoy News Ngayon.